Hello, good morning, good morning, good morning. Itong ginagawa natin ngayon, zipper ng bag. Ito. Zipper ng bag. Michael Kors. Ito pala, tinanggal ko sa lining. Ito tawag dito lining, sa loob. Hiniwalay ko dun sa paglagay kasi ng zipper nito, medyo matagal. Ginagawa ko muna, tinatanggal ko yung lining para pagka sinalpak yung zipper, salpak na dito sa pinaka main body ng bag, di na siya halata, parang original pa rin ng tingnan. Ito pala ngayon ang zipper na nilagay natin, size 8 nylon. Yan. Ganito palang ginagawa ko sa sinasalpak. Tapos pagkatapos pala nito, didikit ko para maganda yung lapat. May ibang diskarte pang pwedeng gawin dito, mas mabilis. Ang diskarteng pwedeng salpak agad, di mo na kailangan baklasin to. Itong pinaka lining niya, mas mabilis. Ay, ganito siya tinata. Ngayon, nandito pala tayo ngayon sa shop ko, dito sa Centro 4, Tuguegarao. Yung nakaraan na video ko pala sa bahay, may shop din kasi kami sa bahay. Doon ko tinatahi yung mga inuwi ko, mga bag, yung mga mahihirap tahi. Ngayon, didikitan na natin tong rugby dito sa bag. Didikit na natin to para yung paglagay natin lapat na lapat. Ayan. Dito natin dito. Yan, ganito pala. Bali itong gamit ko pala ngayon na pang-apply. Lang to cutter. Ayan, ginagawa ko muna. Na-applyan natin ng rugby. Dinidikit muna natin para mas maayos pagka sinalpak. Kailangan pala yung paglagay dito hindi maglagpas dun sa guide natin na ito yung guide natin. Ito, yung thread dito, yung pinagtahian. Kung nakikita nyo sa video. Ayan. Ayun, habang hintayin muna natin patuyun yung rugby na nilagay natin. Sa paglagay kasi ng rugby, kailangan munang patuyuin bago isalpak. Kasi pagka sinalpak yan na basa, hindi pa siya madikit. Hindi siya masyadong madikit. Ito kung gamit kasi natin, lang to super dikit. Magandang kalidad naman, pero pag kumpara dun sa premium quality na rugby, yung kasi saglitan matuyo yun. Saka sobrang dikit yung premium rugby. Pero hindi naman natin kailangan yung sobrang dikit. Tulad ng pandikit ng premium. Kasi tatahirin naman. Ito pala, habang nagpapatuyo ako ng rugby, ito tinatahi ko na rin itong isa, yung bag din ng may-ari dito sa isa lang kasi may-ari nito sa dito. Kaya habang pinapatuyo natin to, isabay ko na rin sa video natin para makita nyo rin kung gaano kabilis yung paglagay ng zipper. Ito kasi rekta lang to.
Dito pala sa shop namin, pagka halimbawa rush, hindi naman kami nagpapadagdag ng bayad. Ganun pa rin yung bayad sa serbisyo namin. Walang dagdag bayad sa pag-rush. Kung halimbawa pinagawa nyo ngayon, kukunin nyo din mamaya o hintayin, wala pong ano. Pero kung magbibigay po kayo ng tip, salamat na lang, salamat. Yung ibinibidyo na natin, ganun lang kabilis. Kaya tapos yung isang side. Ito, ganun pa rin pala yung gagawin natin dito. Kailangan markahan yung zipper na isasalpak ko. Ayan, minamarkahan ko yan. Para pantay pag sinalpak. Ayan. Tapos, ito, ayun, niraragbi natin. Pinipin ko to. Tapos para pag sinalpak, pinahin, pantay. Salpak. Itong ganitong makina kasi mas mabilis kumpara dito sa isa. Ayan. Ito pala, tawag dito tambalete. Ito dati nung wala pa to, ito yung ginagamit ko. Yung unang pwesto pa ako, yan ang ginagamit ko. Pero ngayon, kasi dito na tayo na, andito na yung post type natin. Ito na yung kadalasan kong ginagamit. Pero ginagamit ko pa rin yung tambalete pagka may tinatahi ako dyan, swelas ng Converse, mga pads, yung mga hindi kaya kong tahiin dito. Kasi yan sa tambalete, kasi all around yan, kahit ano pwede tahiin yan. Pwede rin sa mao. Sa mga ganitong makina kasi hindi pwede sa maninipis tulad ng uniform. Kasi yung needle nito pang leather. Masisira yung tela ng uniform. Pwede sa maong. Sa maninipis na tela hindi pwede kasi magka-crumple. Saka sobrang laki ng butas. Ayan, ito na pala, lalagyan na natin ng slider habang pagpapatuyo natin dito sa bag. Sa paglagay pala ng slider nito, dalawang kadalasan nilalagay natin. Double slider. Ayan. Dalaw. Tapos ginagawa natin, lagyan natin ng pin. Tapos ito pinapalob yan. Ayan. Kasi yung dating original nito, isang slider lang. Tapos may access pa na naka-usling ganyan na. Tapos nilalagyan ng stopper. Kaya ang diskarte kasi ngayon dito, saka mas maganda yun yung gagawin natin kasi totally closed na siya. Ayan, sinasalpak ko nila. Ayan. Hindi ko alam kung kita sa video. Ayan. Dahil sunod na natin itong isa, ganun pa rin yung ano niya, yung diskarte na gagawin. Ayan, putol, tapos ayan, tapos na. Ganito pala kinalalabasan pagka okay na.
totally close na siya. Ay, sunod na natin tong isa. Sunod na natin tong dito. Ang gagawin pala natin ngayon dito, ito na yung lining. Ito yung lining. Ito yung pinaka main body ng tank. Kasi papalitan natin to sa pinaka main zipper nito. Ayan. Ay. Ganun pa rin yung ano niya, kung saan yung butas ng dating marka niya. Ito. Ayan. Yung dating stitches niya, dyan pa rin natin susundan. Tapos kung ano yung dating butas niya, susundan pa rin natin. Yun, tapos na salpak, tatahiin na lang natin para maayos. Saka itong makinang gamit ko pala dito ngayon, walang pinagkaiba dun sa regular na makina na kadalasan natin nakikita sa patahian tulad ng damit. Wala pong pinagkaiba yun dito sa ang pinagkaiba lang, ang gamit nito pang leather ito kasi may post type. Yan. Post type kasi tawag yan. Ito yung pinaka nakatayo dito. Yan kasi ang gamit niyan para yung mga sapatos o kaya bag pwedeng tahiin sa loob, pwedeng sundutan, pang sundot, mga ganito. Pwede rin dito sa maliliit na bag, mga ganito. Wallet pala. Itong gamit ko palang makina dito, second hand lang to. Nabili ko sa Marikina. Sa mga nagtatanong kung saan ko nabili sa Marikina, kung baka may nakakapanood ng video ko dito, maraming ganito sa Marikina, sa Binondo. Ang presyo nito, kung hindi ko lang alam kung ganun pa rin yung presyo, nasa 14 mga ganyan. Pag sa Binondo, presyo ang second hand yung ulo, pero yung brand new yung katawan, yung tulad ng makina, mga ganyan, motor, sorry, katawan, ito yung lamesa pala, lamesa. Marami yan sa Binondo. Marikina, ang pagkalam ko dyan, mas mahal yung presyo nila sa Marikina. Kung di ako nagkakamali, iba yung presyo nila. Pero okay na rin. Kung may pagkakaiba man sa presyo, konting differential. Itong makina ko dito pala, ito tawag, roller type siya. Ito naman, walking foot. Kaya, yung makina ko yan. O, gumagalaw yung walking foot. Ayun, tatahiin na natin tong bag na kasalukuyan natin ginagawa. Ito pala yan. Sinakto ko pa rin yung kulay ng thread dito sa loob, sa lining, saka dito sa labas. Dark saka light. Basta ayun na natin.
Sa mga gustong magpagawa ng bag, mga sapatos, sombrero, leather jacket, pwede nyo po akong sadyain dito sa shop namin dito sa Tuguegarao. Ang address po natin dito sa Tuguegarao, number 17 Washington Street, Centro 4. Dito po sa may likod ng Cash Enterprises, sa may parkingan ng Linaw. Pwede po kayo magtanong dito kung may mga bag kayo. Tanong nyo lang po sa akin. O kaya message nyo po ako sa Facebook page ko. O kaya message nyo na rin ako sa account ko sa Facebook.